Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Ikalimang linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. Ilang linggo atin ang ipagdiriwang ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mga apostoles at sa ating inang si Maria. Kaya ang mga pagbasa ay naghahanda sa atin sa dakilang kapistahang iyan. At mula sa ating ebanghelyo, malinaw na sinasabi ni Jesus sa mga alagad ang pagkakaisa ng Ama at ng Anak. At ang bunga ng pagkakaisa na yan ay ang pag-ibig ng Espiritu Santo. At sinasabi pa ng ating Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Sa totoo, kahit na anong paliwanag ang gawin ng ating Panginoon, hindi siya maintindihan ng mga alagad. At patunay niyan ay si Felipe. Matapos sabihin ni Jesus na ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama, sinabi ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa akin, sa amin ang Ama, at masisiyahan kami. At dito sinabi ni Jesus, Felipe, matagal na tayong magkakasama, di yata hindi mo pa nakikilala ang Ama na sumasa akin at ako na sumasa Ama. Matagal na tayong magkakasama, nakikita ninyo ang mabubuting ginagawa ko at naririnig ninyo ang mga pangangaral ko tungkol sa Ama. Di yata't hindi mo pa pala naiintindihan ang lahat. Pero hindi ipinilit ni Jesus na maunawaan ito ng mga alagad, sapagkat para sa Kanya, darating din ang oras mauunawaan nila, maiintindihan nila ang lahat. Pero ngayon, ang mahalaga, sila, ang mga alagad, ay kumikilala kay Jesus. At sinasabi ni Jesus, ang kumikilala at nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa roon. Anong ibig sabihin ni Jesus? Kung siya ay nakapagpapagaling ng mga may sakit, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pananalig kay Jesus, ang mga alagad ay makapagpapagaling din ng mga may sakit. At marami pang ibang mga kababalaghan silang magagawa. At totoo ito, sapagkat matapos na si Jesus ay umakyat sa langit, ang mga alagad ay magsisimula na sa kanilang misyon. Ipapahayag nila ang mabuting balita at gagawin nila ang mga bagay na ginagawa ni Jesus. Mababasa natin sa aklat ng mga gawa ng mga apostol kung papaanong ang mga alagad matapos na si Jesus ay umakyat sa langit ay gagampanan ang kani-kanilang misyon. At sila mismo ay magugulat sa kanilang sarili sapagkat makapagpapagaling sila ng mga may sakit, makapagpapalakad ng mga pilay, at makakapagbuhay ng patay. Mangyayari ang lahat ng ito dahil sila ay nanalig kay Jesus at dahil sila'y isinugo sa mahalagang misyon na ito. Kaya magandang malaman itong mga bagay na ito sapagkat ang ating pananampalatayang Katolika ay nakaugat sa pananampalataya ng mga apostol. Sila na pinili at tinawag at isinugo sa mahalagang misyon ang siyang nagpatuloy ng misyon ni Jesus. At patuloy ang pagsasagawa ng misyon na ito ni Jesus sa mga naging kahalili ng mga apostol. At sino ba
yung mga naging kahalili o kapalit ng mga apostol, di ba ang mga Santo Papa? Kaya ipinagpatuloy ng mga naging Santo Papa noon hanggang ngayon ang misyon ng mga apostol. Kaya malinaw ang ating pananampalataya na itinatag ni Jesus ay ipinagpatuloy ng mga apostol at hanggang ngayon ipinagpapatuloy pa rin ng mga Santo Papa, ng mga obispo at ng mga pari. Iyan ang ating pananampalataya. Hindi ito basta na lamang sumulpot ng walang malinaw na kung papaano ito sumulpot o natatag. Ang tagapagtatag ng ating pananampalatayang Katolika ay si Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipinagkatiwala niya ito sa mga apostol bago siya umakyat sa langit at ipinagpatuloy ito ng mga Santo Papa. Salamat, Panginoon, sa pananampalatayang Katolika na aming kinabibilangan ngayon, sapagkat malinaw na itong pananampalatayang ito ay sa iyo nagmula, ikaw ang nagtatag at ipinagpapatuloy ng mga hinirang mo para maging mga apostol at Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya ng tunay na pananampalataya at pagkapit sa iyong itinurong pamamaraan ng pagkilala sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa pananampalatayang ito. Amen.